Mga kapitay, sa magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po, Tila tsak na po, na hindi ho maaalis ito hong si Vice President Sara Duterte sa kanyang posisyon bilang Vice Presidente po, mga kabida, Ito yung pag-tsak po ng dalawa sa mga senador na tatayong impeachment judge po, mga kabida, laban ho dito kay Vice President Sara Duterte. Ito hong si Senator Amy Marcos at ito pong si Senator-elect Rodante Marcoleta. Pareho po sila nandun sa The Hague, Netherlands, nang sinabi po nila ito. Ang sabi po ni Senator Marcos na talo na ang mga nagsusulong ng impeachment kasi talo na po yung impeachment, hindi na po matutuloy ang impeachment, mga kabida. Alright? Sa kabilang banda naman po, ito hong si Senator-elect Rodante Marcoleta, mga kabida, tiniyak po niya, meron na po siyang, kumbaga, assurance, na hindi remove sa kanyang posisyon, ito hong si Vice President Sara Duterte. Ito, pakinggan muna natin, mga kabida, itong naging pahayag po ni Senator-elect Rodante Marcoleta straight from The Hague, the Netherlands. Para mabawasan ang kahihiyan ng ating gobyerno, para hindi na mapahiya ang administrasyon, tigilan nyo na. Tigilan nyo na para hindi na mapahiya. Ngayon, kung gusto nyo mapahiya, tuloy nyo. Hindi rin naman kayo mananalo. Kahit saan tayo mapunta, hindi mananalo ang kalaban ng ating Vice President. Sinabi ko na noong una, uulitin ko sa inyo, kung ayaw nilang itigil, nasa sa kanila. Pero kung gusto nilang mawala ang kanilang kahihiyan, itigil na lang nila. Ngayon, ayaw niyong tumigil, purbahan natin. Sige, isulong ninyo. Pareho din naman ang mangyayari. They will not be able to remove the Vice President. Itaga mo sa bato yan. Itaga nyo sa bato yan. Walang mangyayari. The Vice President will stay as Vice President. Ayun. Ang linaw po, mga kabida. So, check na po, kumbaga, may assurance na, mula sa isa sa mga kinukonsiderang magiging Senate President po, mga kabida, dyan po sa Senado. Ito hong si Senator-elect Rodante Marcoleta, Kasi siguro alam na po nila yung numbers, Nasa kanilang numbers na po, mga kabida. Gaya nung sinabi po ni Senator Bato de la Rosa, na as of now, meron na po silang mahigit siyam na mga senador na pumanig po kay Vice President Sara Duterte para sa kanyang acquittal, mga kabida. Ito palang ginawa po ngayon ng Senate, mga kabida, na inuurong yung schedule sana ng presentation nito hong articles of impeachment. Supposedly, ngayong araw po, June 2. Subalit, napagdesisyonan po ng Senado na iurong po sa petsa 11 po ng Hunyo, mga kabida, Dahil mas priority daw nila ito hong mga legislative agenda po nila pending, mga kabida, kasi meron na po silang meron na lang po silang 6 session days, mga kabida, bago sila magtapos sa June 14, mga kabida. Okay? Now, kailangan po nilang habulin po, mga kabida, ito hong mga panukalang batas, yung pending na mga panukalang batas po, para maihabol po, mga kabida, bago magtapos ito hong 19th Congress. Okay? So, technically speaking, wala na pong panahon talaga, na may tackle po itong impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte. Okay? Kasi, yun nga 6 session days na lang po yung natira. Okay? Tapos, kailangan hong itutuon yung kanila pong oras doon po sa kanilang mga pending legislative works po, mga kabida, okay, kaysa dito sa impeachment trial. Remember, meron pong pahayag ito hong si Senator Soto na hindi tatawid sa 20th Congress ito pong impeachment trial po ni VP Sara kung sakali umpisahan po ito sa 19th Congress po, mga kabida. Kasi patay sa kanila pong rules, malinaw po na lahat ng mga tinatalakay
sa 19th Congress, including the impeachment trial po mga kabida, pag hindi ito natapos, okay, bago ho magtapos ang 19th Congress, hindi na po pwedeng dalhin ito sa 20th Congress. Kasi ho, the moment na matapos na po ito hong 19th Congress, automatically terminated na po yung lahat ng mga usapin sa 19th Congress po mga kabida. So, ang ibig sabihin dyan, pwede ho nilang dalhin sa 20th Congress yung impeachment, pero kailangan ho silang mag-umpisa sa umpisa. Okay? Sa unang step po, which is the filing of the impeachment complaint doon po sa House of Representatives, ano? Pero baka hindi ho tatanggapin yan kasi remember, meron po tayong 1-year ban po doon mga kabida sa impeachment. Since napunta na po sa Senado yung impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte, okay, considered na yon na isang proseso po ng impeachment. So, hindi na po pwedeng dalhin yan sa 20th Congress. Kasi ho, magko-constitute na po yan ng violation doon po sa 1-year ban period, ano, na magsampa po ng impeachment complaint laban ho sa Vice Presidente po makabida. Okay? So, dyan pa lang, medyo mahihirapan na po ito hong prosecution, ano? At saka dito ho sa mga nagsusulong po, ano, ng impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte, ano? Kasi, yun nga kalaban po nila yung panahon. Hindi po yung about sa proseso po, ano, mga kabida, yung panahon talaga, yung kalaban po nila. Gaya na sinabi po ni Senator Cheese, meron na lang po silang 6 session days ang natira, mga kabida, bago ho mag-adjourn ito hong 19th Congress. So, mas marami ho silang pending na kailangan po nilang habulin. So, kailangan po nilang gawan po ng paraan yan. Habulin po nilang mga kabida yung time. Okay? Para at least matapos po nila yung mga pending bills, no? Na pwede ho nilang tapusin. Okay? Bago ho magtapos o mag-adjourn ito hong 19th Congress. So, technically speaking, tama yung sinabi po ni Senator Amy Marcos na failure itong impeachment na ito. Okay? Failure itong impeachment na ito, mga kabida. Kahit granting for the sake of discussion, itutuloy po ito. Okay, shall we say, araw-arawin po nila kahit na po magtapos po ito by June 14. Pero technically speaking, hindi po kakayanin po yung 14 days lang po, ano, mga kabida, na trial. Okay? Remember, meron pong 10 days na ibibigay po ang impeachment court kay VP Sara, mga kabida, para sagutin ito hong mga asunto. Ito hong mga reklamo laban po sa kanya. 10 days yan, ha? Okay? So, since 10 days, meron na lang pong natirang 4 na araw. So, malabo talaga, no? Malabo talaga. Kaya nga, wala. Walang mapupuntahan ito hong impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte. Kaya, ang pwede ho nating sisihin ho dito, yung House of Representatives, kasi ho, minadali po nila ito hong impeachment complaint na may sampa po sa Senado. Meron ngang advice po sa kanila po mga kabida, kung gusto ho talaga nilang isampa yung complaint, sana sa 20th Congress na po. Problema po, nagmamadali Hindi po nila inisip yung consequences po, ano, mga kabida. Kaya ito. So mag-aantay po ito hong mga pro-impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte by 2027 po. Bago ho sila makapag-file ulit, ano, ng impeachment complaint. Kasi may 1-year ban nga ano. 2026 hindi ho pwedeng sasampahan ng kaso ito hong si Vice President Sara Duterte because of the 1-year ban, mga kabida, no, in filing the impeachment case or impeachment complaint, ano. Okay? So, wala na po. Tama yung sinabi po ni Marcoleta, mananatiling Vice Presidente si Vice President Sara Duterte. Okay? Now, kahit na po isasampa po nila itong complaint by 2027, do you think makakasiguro ang House of Representatives na kanila pa rin yung House, mga kabida, no? Remember, ha? Diba? Palapit na po yung election, and the Vice President is the looming
the best contender among the contenders and potential contenders, mga kabida. Wala pa pong personalidad na pwede hong mag-level up, kagaya ho ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. So far, kahit na itong si Senator Raffy Tulfo, hindi pa po pwede, Okay? So wala hong ibang personalidad na tatakbo ho dito na sure na winner na po para sa 2028 election. Ito lang pong si Vice President Sara Duterte, mga kabida. Alright? So yun po. Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.